Magandang araw aking mga kababayan na Pilipino. Meron akong tanong sa inyo. Simple lamang ito. Anong klaseng utak ang kailangan ng Pilipinas? Huwag niyo man ako bigyan ng pangalan ng politiko o pangalan ng personality. Huwag niyo man ako bigyan ng pangalan ng political party o partido. Hindi mo na ito kulay o pink, green, yellow, ano pa ba, red or whatever, or black. So wala mo ng political color. Pag-usapan natin ang utak. Utak muna. Kasi bago maging presidente, o bago maging senador, bago maging mayor, bago maging CEO, bago maging barangay captain, o bago maging principal ng school, o bago ka maging magulang, lahat sila may utak. At ang kalidad ng utak ang nagdidikta ng kalidad ng desisyon. Di ba interesting? Sa neuroscience, alam na natin ang mahusay na leader, hindi lang mataas ang IQ. Mas mahalaga ang kakayahang kontrolin ang emosyon, mag-isip ng malinaw sa gitna ng pressure, at magdesisyon kahit walang kasiguraduhan. Ang tanong, may nakita na ba kayong ganitong utak? Kapag may crisis o krisis, anong unang lumalabas? Galit, takot, panic, o malinaw na pag-iisip? Kapag may batikos, ano unang gumagana? Ego? Curiosity? Kapag may kapangyarihan, anong lumalaki? Integridad? O kayabangan? Sa neuroscience, ang utak na laging nasa takot, mas mahina ang judgment, mas impulsive, mas defensive, mas sarado sa katotohanan. Kaya baka ang tanong ay hindi lang sino ang matapang. Baka ang tanong ay sino ang kalmado habang ang lahat ay natataranta. May isa pa. Ang utak hindi lumalakas kapag laging tama. Lumalakas ito kapag marunong magsabing, ay, nagkamali ako. Tanong, may nakita na ba tayong utak na marunong magsabi ng nagkamali ako? Kapag ang isang leader hindi na marunong makinig, delikado yon. Hindi dahil masama siyang tao, kundi dahil humihinto ang pagkatuto ng utak. At kapag humihinto ang utak sa pagkatuto, humuhinto rin ang pagbago. Mas mahirap na tanong, may nakikita ba tayong utak na mas interesado sa ebidensya kaysa palakpakan? Na mas gustong marinig ang katotohanan kaysa papurihan? Na kayang baguhin ang desisyon kapag nagbago ang ebidensya? Kasi yon ang ginagawa ng mahusay na siyentipiko. Yan ang ginagawa ng isang leader na mautak. At baka iyon din ang kailangan nating mga leader na napapanahon sa pangangailangan natin ngayon. Pero hindi pa ako tapos. May mas mahirap pang tanong. Anong klaseng utak ang kayang tumayo sa harap ng korupsyon at hindi yumuyuko? Anong klaseng utak ang kayang makakita ng kahirapan, hindi bilang numero, kundi bilang milyon-milyong pangarap na naghihintay ng pagkakataon? Anong klaseng utak ang kayang magpalago ng ekonomiya nang hindi iniiwan ang pinakamahihina? Anong klaseng utak ang hindi lang gumagawa ng batas, kundi nagpapataas ng kamalayan ng buong bayan? Kasi ang tunay na leader, hindi lang nagbabago ng polisiya, hindi lamang nagka-craft ng batas. Binabago niya ang paraan ng pag-iisip ng tao. Hindi sa propaganda, hindi sa politika, hindi sa takot, hindi sa kasinungalingan, kundi sa katotohanan, kundi sa dangal, sa ebidensya, sa halimbawa. Pero sandali, baka mali ang tanong ko. Hindi lang pala may nakikita ba tayong ganitong leader?
mas may mahirap na tanong. May nakikita ba tayong ganitong mamamayan? Meron ba tayong nakikitang ganitong Pilipino? Kapwa natin Pilipino na ganitong utak. Kasi ang leader hindi galing sa Mars, planetang Jupiter o anumang planeta. Galing siya sa parehong lipunan, sa parehong kultura, sa parehong pamilya, sa parehong mga paaralan. At kung gusto natin ng mas mahusay na leader, baka kailangan muna nating bumuo ng mas mahusay na utak. Hindi lang sa Malacanang, kundi magaling na utak sa bawat tahanan, sa bawat silid-aralan, sa bawat barangay, sa bawat opisina, sa bawat mamamayang Pilipino. Kaya bago tayo magtanong, sino ang susunod na leader? Baka dapat ito muna ang itanong natin. Anong klaseng utak ang kayang baguhin ang muka ng korupsyon? Anong klaseng utak ang kayang putulin ang cycle ng kahirapan? Anong klaseng utak ang kayang palaguin ang ekonomiya nang may dangal at may malasakit sa bawat mamamayang Pilipino? Anong klaseng utak ang kayang magtaas ng kamalayan ng isang buong bayan? At ang pinakamahirap na tanong, may nakikita ba tayong ganitong utak? O mas mahirap pa, nagiging ganitong utak ba tayong mga Pilipino? Maraming salamat.